Kaloob na amangan sa walig tapusan ang Father our Lord Jesus Christ, pinagi siya ang ditudlong anak, tumahigit mo mabalantay, ang gipili nga mayroong templo, uy anan, linya sa yuta, no? Pastor Apollo City, Baloy, nga gihatagan ta, o gayon, that the Father has given us this chance and this blessed time to be together and to be refreshed, no? Para mag-receive, refresh on the man of revelations that has been already completed in the life of the Son, and that is also the message of salvation that the whole world needs to hear. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, yung patungkol sa kaligtasan. Kasi ito yung purpose kung bakit pinadala ang hinirang na anak, kung bakit may anak, kung bakit nandito ang ating mahal na pastor. No? That is why we also, as sons and daughters of the Father, we have received this message. Kaya ngayon, nandito tayo in fulfillment also of the Father's plan from the very beginning, di ba? Na the purpose why He sent His Son is to produce sons and daughters. Amen. Natapos unang ating mahal na pastor, ang anak, and then ngayon, tayo na, kasi sa pastor natapos na niya. And then, kung paano sa pastor pinagkatiwalaan ng ating dakilang ama sa business niya dito sa lupa, ngayon tayo na rin. Amen. Diba? Amen. Batid? Amen. So, I'm so thankful na nandito tayo ngayon sa SMNI, no, na alam naman natin yung nature ng ministry nila. But dumating talaga yung time na lahat tayo involved na sa spiritual. I mean, that's a spiritual revolution because this is the reason why, this is the purpose why the Son of God is here. And of course, when we talk about salvation, as our beloved pastors always taught us, so paano palagi na sinasabi ni Pastor, nire-reveal ni Pastor sa atin, na pag pinag-uusapan yung kaligtasan, ikukwento talaga ni Pastor kung saan nakumpisa, ano ang nangyari, ano bang ibig sabihin ng kaligtasan in short, no? Para lang sa simple na maunawaan ng lahat, kaya nga tayo nandito para maging extension tayo ng anak para sa kaligtasan ng tao, di ba? Kasi nga tapos na si Pastor. So para sa kay Pastor, sa lahat ng kapahayagan natin natanggap, ano ibig sabihin ng kaligtasan? Ano ba yung salvation? What is salvation? So ano ba ang kaligtasan? Saan ba tayo ililigtas? Ba't kailangan natin ng kaligtasan? Why does man need salvation? What is salvation and where are we saved from? So when we talk about salvation, that is what always pastor says, babalik talaga siya to the source of everything, no? To the beginning of things. Now, so sa mag-completion tayo diretso sa A to Z. No? Although in the 42 lessons, we study about the three sons, no? Yung created son, the begotten son, and the appointed son. But tonight, just go through, breeze through the completion of the spiritual work of salvation in man that is now fulfilled in the life of the appointed Son. So when we talk about salvation, we go back to where it started. Wow. And so we know in the beginning, as what our beloved pastors always taught us, palagi niyang preaching, no, na it was the Father's plan to dwell in man. Ang purpose ng Ama ay gusto niyang manirahan sa tao. Kasi God is a spirit, but He has a word. So we cannot see the Father. He's a spirit, but He has a word. And so, before anything else, that's why we have read it in Genesis, kasi we start from creation to revelation, or from creation to fulfillment and completion, and from Genesis to Revelation. So in the book of Genesis, we can see the genesis of things, the beginning of things, when God created everything. To make the story short, ginawa ng Ama ang lahat ng nakikita natin at hindi natin nakikita sa pamamagitan ng kanyang salita. That is the Father. So everything that we see and we do not see, they were created through the Father's spoken words. So kanyang words, yun yung pagpapanday, yun yung gumagawa para sa kanya, yun yung inuutusan niya, yung kanyang salita. And so He created everything in 6 days, right? And on the 6th and last day, He created His masterpiece. And that is man. So man is His masterpiece. Obra maestra niya. He did not speak man into existence
Hindi niya ginawa ang tao sa pamamagitan ng kanyang salita, pero bumaba siya sa lupa, nagtakot siya ng lupa. He scooped dust from the ground, and then he formed Man, man. And then he breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. So, man has a body now. A body plus yung breath of life plus soul. What is that? Equivalent to Physical life. physical life. Now, the body, we have the components of man. The first is the body, and that is our connection with the ground, because from dust we are, and to dust we shall return. So, galing tayo sa alabok, babalik tayo sa alabok. Yun ang sabi. So, from dust. And then, we have our soul na. Kasi ito yung buhay. Now, this is the life that the Father has given us. The soul is who we are. Yun yung nakakaramdam, yun din ang, di ba? Yun yung nakakikilala sa paligid niya, ng awareness niya sa environment. Ibig sabihin, ito yung tunay na nakakakita, ito yung tunay na nakakaramdam. Kaya nga, na-create, binigay ng amang life na yan, yung buhay na yan, kasama yan ang five Senses. senses. So, the sense of smell, the sense of hearing, the sense of taste, the sense of seeing, and touch. Okay. So yun. So yun na yun. That is, and then, man was created in the image of God. God, right? And what is that image of God in man? Our freedom of choice. Freedom of choice. And so the freedom of choice is what gave man the power. Diba? He has that power. That sabi nga, that is what makes man different from the lower creation. Kasi yung freedom of choice mo, ikaw, hindi mag-i-interfere ang Ama sa freedom of choice mo. Kung ang choice mo, gagawa ka ng mabuti, hindi makakapigil ang masamang spirito. Kung gagawa ka man ng kasamaan, hindi rin makakapigil ang Ama. He will not interfere. That's the power of the freedom of choice in man. And that is what was given to us. That is the image of God in man. Amen. So, ayan na. Pero kumpleto na ba ang tao? Hindi pa. And so, ano ang kulang? Yung spirito. So, paano naman pumasok yung spirito sa tao? Sa pamamagitan ng command. Sa pamamagitan ng utos o salita ng ating Ama. No? Dinaan niya sa isang command. Dinaan niya sa isang pag-uutos. So, andun na si Adan, diba? Andun na si Eva. Alam na natin yung creation story. So, ano yung pinag-utos ng Ama? Ano yung utos na kay Adan? Of all the trees of the garden, thou mayest freely eat. But of the tree that is in the midst of the garden, thou shalt not eat of it. For in the day that shall eat of it, you shall surely die. So yun yung utos. So isang utos yun. Yun ang kalooban ng Ama. So nung narinig ni Adan yun, pumasok yung spirito ng Ama, di ba? Yung vehicle ng spirito ng Ama ang kanyang salita, di ba? The spirits have seed. Ang spirito may binhi. Ano ang binhi ng spirito? Salita. These words. Okay, so ang salita. So yun. So naipunla na. So now, the Father Spirit, which is the righteous seed, no, the seed of obedience, was already implanted in the heart of Adam or the first man. And so, kompleto na. Ang spirito natin, yun yung connection natin sa gumawa sa atin, sa lumikha sa atin. Tama? That is, so the spirit is our connection, our relationship to our Creator. So that is now, kompleto na yung purpose ng Ama na gumawa ng tao, wherein His Spirit can dwell. The purpose why God created man was for him to have a dwelling place. And through that man, he can manifest his righteousness. And so, remember, everything was created first before Adam was created. So everything was created for man. To have dominion over all those things. Kaya, di ba sinabi ng Ama na, okay,
They have dominion over all these things. You can rule over all those he has created. And so Adam, since he was created by the Father, he was made by the Father, he was called the created Son. Siya yung created Son. Kasi bakit? Bakit siya tawag na created Son? Ginawa siya ng Ama. No? So ginawa siya ng Ama. Ano ba ang purpose? Ba't siya ginawa ng Ama? Para magkaroon siya ng ang Ama, ang Espiritu na hindi nakikita, magkakaroon ng katawan na magmanifest at sa pamamagitan ng tao na yon na nilikha ng Ama, maging anak niya, siya ang mamamahala no, sa lahat ng ginawa ng Ama. Siya ang maghahari sa lahat ng creation. So he's the first son and the first king. Right? So the first son and first king, yun yung in-inherit niya. He's the heir. So siya yung nag-inherit ng lahat. So, kasi binigay ng Ama sa kanya. So that was the state of man before the fall. Now remember, no, when si Adan, spiritual man siya. Yun yung ating roots. Our roots is in the spirit because it is a spiritual God, the spirit ang gumawa sa atin. So yun yung tao. Yun yung kumbaga original state of man. Spirito siya na may katawan. So we are spirits with bodies. So yun ang tao. So kompleto na, no? So kompleto na yung ginawa ng Ama, yung tao. So ganun na siya. Amen? Anong purpose? Para maging templo, maging dwelling place, at pamamagitan ng tao, maghahari siya. So what was the state of Adam before the fall? Of course, he was a spiritual man because then he was living in abundance and prosperity. There was no curse or death. No, the father and son relationship, andun yun. It was a father and son relationship. So yun yung connection ng Adan at saka sa Ama. Kasi doon. However, hindi nag-prosper, di ba? Yung spirito ng Ama, isang command pa lang ang natanggap ni Adam. He was supposed to grow because the freedom of choice was supposed the full paggamit noon ng freedom of choice, mga kapatid, kung darating na tayo sa level ng maturity, doon pa dapat natin magagamit talaga yon kasi kapag na tayo, mature sa spirito. However, eto na, pumasok kasi sa eksena ang kaaway. Sino yon? Satan, Lucifer, the devil. Now, who is Satan, Lucifer, the devil? He was an archangel before. So what came first? The war in heaven or the fall? Okay, so War what in happened in heaven? So anong nangyari? Kasi di ba archangel siya? He was an archangel, a very, very close and very powerful archangel with Michael the archangel. In Pastor's recent revelations, we have listened to it. I think that was in 79, if I'm not mistaken. Pastor was relating, no? It's getting more clear, mga kapatid, mas clear ngayon kung bakit naging Satanas si Lucifer. No? Archangel siya. Biro mo, archangel siya. He was very powerful. He was trusted by the Father. Kung baga, so government sa heaven, kung ang Father presidente, si Lucifer vice president. Kaya sabi na nga, kung magpahinga ang Ama, siya ang magte-take charge doon sa langit. Ganun siya ka-powerful. Then siya rin ang pinagkatiwalaan ng Ama na, diba, to watch over, to take charge of the mountain of God, where the precious stones were there. Lahat ng mga materyales sa langit nandoon, no? Nandoon yung mga precious stones. So, malaki yung trust. Maano siya, kumbaga, silang dalawa ni Michael, very close. No? Kaya nga, pag maglalakad sila, kahit daw sa choir, pag mag-worship sila sama, magkatabi sila, parang brothers talaga sila. But then, suddenly what happened? How did iniquity enter his heart? What happened? O anong nangyari? So ngayon mas clear na nga, di ba? Lalaman natin noon, he was, until iniquity was found in his heart. How did iniquity enter his heart? He knew the plan of the Father. Di ba? They were there in, creation, di ba?
He knew the plan of the Father. He made man, and that for man to become his dwelling place, and for man to inherit everything, and to have the rulership over everything, and then man will become the heir, and then man will go to heaven, right? Sabi niya, ha? Tayo, mga anghel tayo, powerful tayo. No, tapos gagawa siya ng tao na galing sa alikabok, alabok, tapos dadalhin niya dito sa langit. Ano mangyayari sa atin? So pumasok na yung discontent sa kanya. Now remember, Pastor said, angels were created to serve. They were created to serve. And then man was created to, siyempre mga heir tayo, no? Manununod, and to have dominion, the sonship, and the kingship. Maging anak tayo. Sila servant. So si Lucifer, dahil nga alam niya din yung 1/3 ng secret ng heaven, doon pumasok ang kanyang yung discontent at jealousy. 'Di ba? Kaya nga jealousy kills. So makikita natin clearly doon kasi kaya ayaw niya, gusto niya niyang palitan ang Diyos. Hindi siya makakapayag na tayo yung maghahari doon at papupuntahin ng Ama doon tapos siya magsiserve. So makapangyarihan naman tayo. Palitan na natin kaya nagkaroon ng kudita sa langit. 'Di ba? Gusto niya overthrow ang Ama. So gusto niya i-overthrow. So gisulong na nila ang trono sa Amahan. Pero hindi naman sumama si Michael the Archangel, 'di ba? Ayaw niya, pati yung mga angels lumaban. Sino ang nagagwardya doon sa throne ng Ama? Andoon they are more powerful than the archangels. Who are they? The cherubims and Cherubim, Seraphim. so to guard the throne of the Father. You see, so they were able to protect the Father. Defeated Satan, Lucifer. Doon naging Satan, Lucifer, the devil na si Lucifer. He was thrown down on dito sa planetang Earth. Dito sa napakarami naman ng planeta, sabi ni Pag, dito siya. And so, as we continue, mga kapatid, so hindi siya nagtagumpay sa kanyang balak doon sa langit na palitan ang Ama. So Lucifer failed in his plan to to replace God, no? Para gusto niyang kunin yung kapangyarihan. So dito siya ngayon sa lupa. And so what happened? Alam niya yung plano ng Ama for Adam and Eve, so he went there. So while they were still in their infancy stage, bata pa yung kalooban ng Ama na naipunla sa kanila, yung seed, hindi pa nag-grow. That is where he came in, no? Sa eksena. So alam niya, pag infant ka pa, when you are still in your infancy stage, the tendency, di ba? Weak ka pa. So there's still a tendency for you to die, no? Ma-abort. Yun nga ang nangyari. Kaya pagpasok ni Lucifer doon, so alam niyo ba anong nangyari? So we know that Adam was given a warning. Why is it called the forbidden fruit? Because there was a stern warning. No, they were forbidden to eat of that fruit, no, the knowledge of good and evil. Because the fruit of the knowledge of good and evil has two faces. The two sides of the forbidden fruit. Ano yon? The good side and the evil side. So kung anong iti-take mo, yun ang magiging dominant sa buhay mo. Okay, so andun na, no? So pumasok na si Lucifer doon kay Eve. And so now we have that conversation between Satan and Eve, no? The woman. And that is why he said, so ang ginagawa ng devil, mga kapatid, itwist niya yung salita ng Ama. Diba? Itwist niya. Kaya tinabi niya, oh, ano bang sinabi ng Diyos sa inyo? Did he say that you will die? If you eat of that fruit? Of course not. Sabi niya, you will not surely die, but you will become, your eyes will be open, and you will become God like Him, knowing good and evil. So words yon na ginamit na naman. So yung words na yon, no, yung deception na yun, na hindi naman kayo mamamatay. But instead, your eyes will be open, mabubuksan yung mata nyo, tapos you will become gods like Him, knowing good and evil. So
pumasok na yun, no? Kasi andun yun. So, ang nangyari, instead na ang susundin nila na wag yung kainin, yung bunga doon sa gitna ng halamanan, sa puno na gitna ng halaman, ang pinakinggan nila ang boses ng kaaway. So, when Eve saw that the fruit was good to eat, so, pumasok na yung last of the less. And it was good Last to of, look at or last of to the, see. So, last of the eyes. And it will make one wise. Uy, maging wise pala kami. Mababuksan ang namin, kaalaman. So, maging wise kami. So, pride of light. So, yun, matrix of sin. And so, what did it do? Kinain niya ngayon yung bunga. So, anong sinabi ni Pastor? Kinain. Yung bunga ba? Apple ba yon? Na kinain niya literally? Ano yun? It was a physical fornication according to our beloved pastor. So yun yung nadagdag sa 42 lessons na yun sa completion na inaaral natin. Wala yun noon. Pero ngayon, dahil taas yun ang revelation sa anak, nagkakaklaro, yan ang mga daan na inyong gigamit, wala na sa diha. Diba? So it was actually a physical. So bakit tingnan niyo ha? Kung nag-disobey na siya, no, yung pag ibig sabihin, ang pinapasok niya, yung boses ng yawa. Anong nangyari? When she disobeyed, what happened? Anong spirito ang pumasok? Disobedience, yung malicious spirit nandiyan na. disobedience. Naging carnal na siya, naging unod-nun na siya, di ba? Yun ang mangyayari. Nawala na yung pagka-spiritual niya. So, ano ang resulta? Ano to? Fornicate na. It was a physical fornication. And that way, di ba, yung sabi ni Pastor, yung dalawa, mag-asawa, mag-union sila, papasok yung binhi ng lalaki doon sa babae and then magfo-form na siya ng buhay. So, pumasok talaga yung physical seed ni Satan, Lucifer, the devil sa womb ni Eve. Na-implant yung seed of the serpent, physical. And to si Eve naman, he was also good. So, gitempt niya naman yung kanyang asawa, yung husband, yung partner niya, si Adan. Adan, this is good. You taste it also. So, ang sabi ni Adan, kumain din siya. So, dalawa na sila. So, nag-fornicate na naman, nag-union na naman si Eve at saka si Adam, si Abel yun. So, dalawa yung seed na kay Eve. The seed of the serpent, si Cain, and the seed of Adam who is Abel. So yun mga kapatid, makita natin, no? Kaya nga sabi ni Pastor na Cain, no ba? Has the spiritual DNA of Satan, Lucifer, the devil. He was a murderer from the beginning. Diba? He committed the first murder because when they were offering offering to the Father, nag-alay sila ng offering sa Ama. Ang tinanggap ng Ama ay ang offering ni Abel. So, hindi niya tinanggap yung usok ng offering ni Cain, nagliko-liko. So, hindi siya one step niya doon. So, he get jealous. So, the same DNA that his father, Satan, Lucifer, the devil has yung jealousy. So, yun din yun, nag-jealous siya kay Abel. Pinatay niya ngayon si Abel. Nakuha niyo mga kapatid. So, yun na yung nangyari. And so, because of that serpent seed, because of that disobedience, so man has propagated, tama? But with the serpent seed in them. So doon pumasok ang kasalanan. Ano ang kasalanan? Doing your own will. That is the serpent seed. Yung seed of the serpent na na-implant doon at pinanganak at dumami yung tao. So implanted yun. So lahat ng pinanganak, kasi nag-disobey si Adam at saka si Eve, they are all implanted with the serpent seed. And that is the beginning of the life of sin and disobedience. So, ito na yung nangyari. So, ano nangyari kay Adan at kay Eva? So, hinanap sila. Pero alam niyo naman, alam ng Ama kung saan sila, di ba? Bakit sila hinanap? Kasi wala na silang connection sa Ama. Ayun, naputol na.
So, di ba? So, they were looking for them. Anong nangyari? So, nabuksan na kanilang mga paningin, naging malicious na sila, pumasok na yung spirito. At anong ginawa nila? Tinakpan na nila ang kanilang sarili dahil nakita nila na hubot-hubad sila. Di ba? And so, they made leaves, no? Apron out of those leaves, tinakpan nila. So, naging self-centered na yung tao. Instead na God-centered siya, self-centered na siya. Doon na siya tinakpan niya. So, tinakpan na niya, yan yung man's righteousness. Now, nawala na yung God's righteousness kasi wala na yung righteous seed. So, ngayon, ang tao na lang, sarili niya, that's man's righteousness. No? So, anong ibig sabihin nun? They died spiritually, right? Did they die physically? No. But in the sight of the Father, what is death? It's spiritual death. So spiritual death, kasi spiritual nga yung Ama. Tandaan natin lahat tayo, no? Spiritual nga tayo, kaya tayo diyang din mabalik ng Ama o ni Pastor. So, they died spiritually. In the Father's sight, they died spiritually. What is spiritual death in the sight of the Father? That is separation from the Father. Meaning to say, yung talagang sinasabi ni Pastor, they do not hear from the Father anymore. Wala ng word of the Father na papasok kasi they cannot hear from the Father anymore. They were already separated because the one that is already enthroned in their heart, embedded in the hearts of man, is the serpent seed. And so man, dahil they are deceived, no, because of that deception, man is now child of the devil, son and daughter of the devil, without them knowing it. Yun yung deception. Hindi alam ng tao na anak sila lahat ng yawa. Yun yung deception. Man is now the children of the devil without them knowing it. Yun yung deception ng yawa. Kala nila mabait sila. Pero lahat may serpent seed. O dito na, ano na naman uli nangyari? The moment that they sin, when they fell, because of the Father's love for His masterpiece, anong sinabi niya? What is that prophetic verse? Genesis 3:15 that says, I will put enmity between thee and the woman, between thy seed and her seed. Oh, it shall bruise thy head and thou shalt bruise his. Ibig sabihin, yung serpent seed na yon, darating ang panahon na there will come a seed that will defy the seed of the serpent. And that seed will crush his head. So that is a prophetic verse, meaning to say there is hope because the Father wanted to salvage His masterpiece. Gusto niya i-save yung tao na nalaglag, yung ginawa niya. No? So, ayan na. So, the moment they fell, that is when the Father's plan of salvation began. Tama ba mga kapatid? So, ito na. So, tapos na. Yun na nga. They were driven out of the garden. Why? Ba't sila pinalayas? Because in Genesis 3:22, man has become God like us. Knowing good and evil, meaning to say, ang tao, tama nga yung sinabi, you will become gods like Him. But small g. Di ba sabi ni Jesus, sabi ng Ama, okay, man has become like one of us. Pareho na siya sa atin. They know good and evil. So baka kainin nga nila yung fruit of the tree of life and live forever with the serpent seed within them. That's why they have to be driven out of the garden. And now the garden was guarded by an angel with a flaming sword. So you cannot go back to the garden unless you go through that flame, the fire. All right. So the purpose, once again, is Adam is to be the dwelling place of the Father, right? To be His temple, His residence. But he fell. And because of the Father's love for His masterpiece, so He made a salvation plan. And so it started with the calling of Abraham. Sige, wag na natin i-ano kung sino si Abraham. Basta, ang alam natin, pinili siya
ng Ama sa lahat naman ng tao doon. So, 'di ba ano yung salvation kasi kung ano yung selective, subjective. Who is the most righteous in that yun ang tatawagin namin. Okay, it began with the calling of Abraham. Pasok na tayo sa buhay ni Abraham. Now, si Abraham, no, so tinawag siya. You know the story. And the father made a covenant with Abraham. So yan, may covenant. What is the covenant with Abraham? You will be a father of many nations, and the righteous seed will come from you. What else? You will be blessed, and the father of many nations. And wherever you go, diba, the father will always be with you. And so that was the covenant. So what will be the sign that you have entered into that covenant? Through circumcision. So the circumcision of the foreskin of the flesh, no? So all male may circumcision of the flesh, of the foreskin of the flesh. So that is when you enter into the covenant with the Father. That was the covenant of the Father with Abraham. And so Abraham, no, bigat or pinanganak niya sino? Pinanganak niya Isaac sino? Si Jacob. And then came the 12 tribes of Israel. So si Jacob, bakit paano naging Israel? He wrestled with the angel. Yes, he wrestled with the angel. He did not let go of the angel until he was blessed. And so, ginanon siya ng angel, okay, from now on, you shall not be called Jacob anymore, but Israel. So, nag-wrestling sila sa angel, mag-uumaga na, nagre-wrestling pa sila. So, naging Israel na siya. Now, Israel, people, matigas ang ulo, disobedient. Time and time again, nagpakita ng Ama sa kanila ng kabutihan at lahat ng milagro. Yet, they were always rebellious. They were always stubborn, matigas ang ulo nila. Okay. And so, these people, no, itong mga Hudyo, matigas ang ulo nila, so hindi talaga makapag-produce ang Ama ng binhi or ng produce ng anak, no? Kasi they were physical. They were always physical. They did not receive the spiritual component. And so what happened to their story? What happened to their journey? All of a sudden in the story, they found themselves in Egypt. In bondage in Egypt. Just to get your idea, paano sila napunta sa Egypt? Because of Joseph, who was one of the sons of Jacob. Paano naman napunta si Joseph sa Egypt? He was sold, di ba? Joseph was sold by his brothers because they were jealous also of Joseph, who was favorite of Jacob. And so they sold him when the caravan, no, came over. Dapat patayin siya, pero binenta siya. Kaninong household siya napunta? The household of Potiphar. Ano nangyari doon sa household of Potiphar? Because Joseph was there, the household of Potiphar was blessed. So, kita niyo yung kapareho ng buhay ni Pastor. Kahit saan si Pastor, pinagpapala. Kasi nga, the Old Testament, everything that we see, we hear, fulfillment ng anak. However, something happened in the household of Potiphar. What was that? The wife of Potiphar accused Joseph of what? Rape din. Harassment. Okay, rape, no? So what happened to Joseph? Wala na priso pud si Joseph. So nahitabo pud karon. So while they were there in the dungeon, so what happened in the dungeon? The butler and the baker both have a dream. And so Joseph was able to interpret. What was the baker's dream? Merong 3 basket sa ulo. Tapos the birds came and kinain yung bread doon, no, sa basket kasi baker siya. Ay, yung butler naman, nandun siya sa field, di ba? Tapos may vine, tapos may wine, tapos yung grapes yon, tapos
Deserve niya sa Pharaoh. So sabi ni Joseph, in 3 days, na ang baker, pupugutan siya ng ulo, mamamatay. But ikaw, butler, mababalik ka dun sa ministry mo. Magsaserve ka ulit sa Pharaoh. So na-restore siya. Yung isa na wala. Diba? Relate. Ganun. So na-restore siya. Nakabalik siya sa ministry niya. Tapos, dinandun siya. And then, that is when the Pharaoh had a dream. Matagal siya, sabi ni Joseph, "Uy, wag mo ako kalimutan ha, pag makabalik ka na doon sa position mo." Pero nakalimutan siya. 2 years, malapit na ang 2 years, di ba? Doon sa jail. Woo! Hallelujah! 2 years food. So, hallelujah. So, nag-dream na si Pharaoh. Ano yung dream ni Pharaoh? There came a 7 fat cows and 17 kinds or cows. And then what happened? The thin cows ate the fat cows, but then they still were fat, payat. Kinain na nila yung fat cows, but payat pa rin sila. Then ano pa yung dream, another dream? There were also 7 grains, no? May grains na fat, and then thin grains came out. The thin grains ate the fat, but they were still thin. So nobody in Egypt, not even the magicians and everything, their soothsayers, can interpret that dream of Pharaoh. That is when the butler remembered na, while I was in the dungeon, there was someone who can interpret dreams. So Joseph was called, and then Joseph was able to interpret the dreams that there will be 7 years of plenty and 7 years of famine. And so because of that, the Pharaoh was happy, and so he made Joseph the governor of Egypt. His chariot was second to Pharaoh. So powerful na si Joseph. So gumawa siya ng malalaking mga storage ng mga grains. Yun na, nangyari na nga yung famine. So what happened after that? There was famine. And not only in Egypt, but the whole land. Meron ng famine. Umabot na doon sa lugar nila Jacob, mga kapatid niya, yung pamilya niya. So anong sinabi ng father niya? Go to Egypt because we hear that there are grains there. Bumili kayo. And so pumunta na yung mga kapatid niya. Pumunta na sila para magbili ng grains. Anong nangyari? Nakita ba sila ni Joseph? Pinabilihan ba sila ng grains? So nailhan sila ni Joseph, wala sila kay Joseph. So paglakaw nila, gibaligyan sila, ang sagani nahitabo. Yung lahat ng sako nila, nung nag-stop sila, di ba may pera? So, binalik sila. Ba't may pera? Binalik lahat ng pera natin dito sa sako natin. Paano na yan? So, nahuli sila. Ba't na ginawa yan? Sino ang iniwan? Ang unang hinostate, si Simeon. So, para makuha nila si Simeon, uwi na sila doon. Balik na sila doon kay Abraham at kay Jacob. Kay Jacob. So, anong sinabi nila? Kailangan balik sila doon, dalhin nila ang kanilang, may bunso, may kapatid pa ba kayo? Oo, pero kasama ng father namin. Dalhin mo siya dito pagbalik niyo. Tapos ano ang ng mga reaction ng mga brothers ni Joseph? 'Di ba, nagbago na sila kasi sabi nga ni Jacob, kung kukunin niyo pa kasi 'di ba nawala na nga si Joseph. Tapos ngayon kukunin pa uli si Benjamin, namamatay na talaga ako. Namamatay na ang father nila. Kaya yun ang sinabi nila doon kay Joseph. Sa nikutan ni Joseph, nagbago na sila. So anong ginawa? So dinala na nila si Benjamin. So doon nakita na niya si Benjamin, nagpailan na siya na ako inyong igsoon si Joseph, wala ako namatay, pero kabubuton sa amahan, tanan, ang naitabo. Yani ko diri, kay mauna ni ang tuyo sa amahan, nga, may famine, ako ang gigamit, kay para maluwas pod mo, dili po mo mamatay sa famine. So, gibalik na sila. Na sila grain, biyahe na sila, unsa na po nahitabo. Ang golden cup, naasa sako ni Benjamin. I praise the Father. So, na to. So, to make the story short, para gidala na si Jacob. Sa tibok pamilya nila, naabot dito. And they were there for how many years? 430 years.
So that is why they were enslaved there. So they grew, then the original Pharaoh, no, na yung ano ni Joseph namatay na, syempre ilang dekada na nawala na. So yung mga bagong Pharaoh, hindi na nila alam yung history ng ano. Then dumadami kasi sila doon sa Egypt to become slaves na. No, that is why they were oppressed na, no, their slavery, doon sila nagtatrabaho, doon sila. And so they were crying now for a deliverer. No? So they wanted to be saved from the bondage of Egypt. And that is when Moses came into the picture to become the deliverer of the Israelites. So for short, si Moses, ano na naman ang nangyari? Dumadaming papatay niya na yung mga male na mga infant, mga Age 2 years old, te. 2 years old, yes, 2 years old down na mga male na mga infants, pinapatay. And so, ito naman yung Hebrew mother ni Moses, tinago siya ngayon sa basket. Pinafloat siya doon sa Nile River. Ang napunta yung basket kung saan ang princess ng Pharaoh, nandoon siya nagliligo sa Nile. So nakita niya yung baby, ay, inadapt niya ngayon. That is why Moses grew in the courts of Egypt. He was apo na siya ni Pharaoh kasi inadapt na siya ng princess. So he grew up there, he was trained there, he was a prince of Egypt. Right? He was there, he grew up there. But however, he knew about God because sino ang ano niya, maid or nurse niya? Yung mother niya. So doon pa rin siya. And so one day, he saw a Hebrew who was being injustice. Pinagmamalupitan ng Egyptian. So, dinefensahan niya yung Hebrew. Napatay niya yung Egyptian. So, may nakakita pala sa kanya. So, i-blackmail siya. Diba? Tama ba? Si Moses, so umalis na si Moses. He went to the wilderness, the backside of the wilderness. And that is when doon pa nagkaroon ng burning bush. Doon pa, ngayon, so for short, andun na siya sa wilderness, no? The backside of the wilderness. That is in Mount Sinai. And that was when he heard the voice of the Father calling him. The voice was coming from a burning bush. Hindi siya nasusunog, hindi siya nagiging the burning bush. Moses, take off thy shoes because the ground that thou art standing is holy ground. Holy. So that is when he met the Father, and that is when he was trained in the backside of the wilderness. And after his training, how many years was that? 40 years. And so the Father heard the voice of the Israelites. And so he went to Pharaoh, and his message was, let my people go. But God hardened the hearts of Pharaoh. So we know what happened, no? The 10 plagues came until the last plague was, what was the last plague after the fly, the blood? The death of the firstborn. So the death of the firstborn. So ano yung ginawa? Ano yung instruction ng Ama sa mga Israelites? Lagyan ng blood yung door. The doorpost, no? Lagyan nila ng blood, yung mag-sacrifice sila ng animal, and then they will put blood on the doorpost so that when the angel of death, may angel of death dito. Yun yung mga sabi nila, may angel of death. Talagang may angel of death naman. Big angel of death, pagbaba niya, pag makita niya yung blood on the doorpost, iiwasan niya. Magpa-pass over siya. He will pass over. So, lalagpasan niya ngayon. No? So, the whole of Egypt was dark. But only Goshen. Yun lang ang may liwanag. Doon yung refuge ng mga Israelite, doon sa Goshen. So, there was darkness in the whole of Egypt. Then there was wailing, there was crying. No? Kasi nga, pati yung anak ni Pharaoh died. So, that is when finally Pharaoh let them
go. So, and it was said that they have, ano yun, they bankrupted Egypt because all of the Egyptians, they gave their alahas, their jewelry, their everything. Sige, lumayas na kayo. Bigay na namin to sa inyo. Basta makalayas kayo kasi mga salot. Kasi, di ba, 10 plagues. So, umalis na sila. Na mahimasmasan si Pharaoh. Hinabol sila. So, "Uy, bakit po ba sila pinaalis? Sige, habulin nyo sila para bumalik sila dito." And so, when they were facing the Red Sea, that's the Red Sea moment. You remember? It also happened. Relate, diba? Napakaganda ng ating pinag-uusapan kasi ito yung story ng ating salvation. So, they were facing the Red Sea and both sides there were mountains. So, how can they escape the army that were pursuing them? At the back look, the army of Pharaoh, the side look, there were mountains, and in front of them was the Red Sea. But then, of course, the Father, who was always with them, made a miracle. Instead, what is in your hands? It was a staff. Sabi, ayan, ano yun? Ano mo yung stretch forth the staff, your hand to the sea, and then the sea nag-divide siya. So they were able to cross on dry land, and then sumunod din yung mga chariots ni Pharaoh, but then pagka-cross nila on the other side, that is when the sea came back. So they were set free. Now, they continued in their journey. Supposedly, the journey from Egypt to Canaan would only take them 10 days. But in their journey in the wilderness, because they were, again, always rebellious, hard-headed, stubborn, nung umakyat si Moses doon sa bundok, yung kanilang gold, anong ginawa? Tinunaw at gumawa na naman sila ng idol. Nag-worship na po sila dito. So, yun. Reporting na story. That ganun sila rebellious. And so, while they travel, the Father instructed them to make a tabernacle. That is where the presence of the Father will be with them, to be with them. So, in the tabernacle in the wilderness, diba, yung tabernacle, ano ang meron sa tabernacle? Ano bang ano ng tabernacle? Yes, it was a mobile structure, but what are the three parts of the tabernacle? Ano yung outer court? Andito yung ito yung fence. Mag-drawing na tayo, pasensya na kayo. Ito yung outer court. Ano ang meron dyan? Andito na ngayon yung pagpasok mo. Ayan yung Holy of Holies. The outer court in the tabernacle, which is a movable structure, this is a fence, this is the tent now. The outer court, what can you see there? The altar of sacrifice. Doon nyo dadalhin yung mga animals ninyo. The altar of sacrifice, merong altar dyan, may 4 na post, and a laver. Andito yung tubig. Andyan yung tubig. Yan, laver. Yung outer court, mga kapatid, dito nila dadalhin yung kanila mga animal sacrifice na itatali nila yung 4 na paa ng animal dito sa post at saka doon siya sa sacrifice. And then they wash themselves in the laver. This is the holy place. That's the Holy of Holies. That's the Holy of Holies. Now, what can you see in the holy place? In the Holy of Holies, you can see there the table of shewbread. Huwag ka muna. Golden lampstand. The golden candlestick Altar of and incense. the altar of incense. Yun. So dito na yung priest, no, mag-offer. And then yung high priest, ano ang nasa Holy of Holies? Ano ang nandito sa loob ng Holy of Holies? The Ark of the Covenant. Now, the only thing that you can see in the Holy of Holies, the Ark of the Covenant. Andito yung Ark. Sige. Nandito yung Ark of the Covenant. Ano ang mga kapatid, bakit natin to inaaral? Kasi lately sinabi ni Pastor siya ang Ark of the Covenant, right? Ayan yung Ark. Ito yung Ark. Ano ang laman ng Ark of the Covenant? The golden pot containing the manna. That was a symbol of the manna that they ate in the wilderness. What else?
the Commandments. tablets of the law, the 10 commandments, which is now ano na lang, dalawa. What else? Aaron's rod, the staff of Aaron na nagbo-bloom. Tama? Yun yung laman ng Ark of the Covenant. Now dito, sa Ark of the Covenant, nandyan ngayon yung pillar of cloud by day, kasi nandito yung Shekinah glory of the Father, the presence of the Father nandito. Kaya yun, doon nang gagaling yung pillar of cloud by day na nag-guide sa kanila and the pillar of fire by night na magla-light doon sa lahat. Andito yung mga tribo, 12 yan sila, di ba? 12 tribes. So nakadivide sila, nandito yung mga tent nila, at yan 3. Dito rin, kasi 12 na sila. Nakadivide lahat dyan yung mga tribo ng Israel. If the cloud will move, they will move. That is the sign that. So the presence of the Father was with them. So the tabernacle is a temporary. So the presence of the Father was there, but the Father was already directing them. No, kasi nakipag-ugnay na naman. It is one way, it is already the way of the Father to communicate, to connect with man. Nag-umpisa na kasi na gusto niya talaga mag-connect ulit, mag-reconnect sa tao. Naintindihan niyo mga kapatid. So ito yung nag-travel na sila. But then, because they were hard-headed, they were not allowed to enter the promised land. And why? How was that? Diba the laws were given to them? Kaya nandito yung tablet, nandito yung 10 commandments, the laws were given to them. The law was in fact not a blessing, but why? It was to make it legal, no? For the Father to make legal for them not to be able to enter the promised land because of their rebelliousness, their hard-headedness, their stubbornness, their disobedience. So doon sa original Israelites na lumabas from Egypt, nag-ikot-ikot sila sa wilderness, doon sila namatay. So yung mga new generation na lang ang nakapasok sa Canaan, sa promised land. Aside kay, sino yung dalawang spy? When they saw, they have faith that they will be able to enter Canaan, the promised land. Sino yun? Dalawa? Joshua and Joshua and Caleb. Joshua and Caleb. Alright, so mga kapatid, ito yun, no? So, yun yung tabernacle. It's a movable structure. So it housed the presence of the Father in the Holy of Holies. No? And they continued on in their journey because the Father really wanted to deal with man again. But then because of their hard-headedness, until the time where they even rejected God as their king. The time came that they wanted to have a king like the other nations around them. Na in 1 Samuel, right? And so anong nangyari? So they were given the king. Sabi nga ni Samuel, oh God, Father, they were asking for a king. They are rejecting you. So nireject nila. Sabi nila, Samuel, matanda ka na. So kailangan namin magkaroon kasi wala namang susunod sa iyo. Kailangan magkaroon kami ng hari katulad ng ibang countries or nations around them. And so, who was the first king of Israel? And then, yung mga anak, si Solomon was the one who built the temple. So, sa kanya pinagkaloob yung entrustment to build the temple. Now, the temple now is no longer a movable structure, but it was patterned after the tabernacle, but now it was already a building, no? So, yun na yung building na yun. Yun na yung templo ngayon, no? Gumawa na si Solomon ng templo, pareho lang din yung nila, yung parts ng temple, pattern siya sa tabernacle. Now, it was glorious. It was inlaid and outlaid with gold. And so, that was the universe of the Jew. They were so proud. They were so enamored with their temple. They were those so proud, no, doon sila nakadikit na sila doon, nakabase na sila doon sa kanilang physical temple, no? Kasi they were proud because they have the laws, they have the prophets, now they have the temple. So, they remain physical, right? So, yun yung templo. That is the heaven and earth of the heaven is where the Father dwells, right?
where the presence of the Father is. Yung Holy of Holies. And the place. Holy place is, yun yung earth. Ano ba yung earth? The people who are receiving the teachings, no? Because heaven is the belief system or the teaching that you believe that will bring you to where the Father is, where heaven is. So yet this is your heaven. So this is the heaven and the earth of the Jews. Kaya nung sinabi, heaven and earth shall pass away, but my words will never pass away. So the consequence of them having a king, sabi nga ng Ama, okay, give them what they want. So they were given a king, but alam nila ang consequence doon, they will be in bondage. So yun ang maging consequence na palagi silang in bondage sa other nations. And so for short, mga kapatid, dito sa Jewish setting, in the Old Testament, in the journey, the father was not able to produce a son. They were not able to receive that spiritual component of salvation because they remained physical. No, they rejected the father to be their king. So the father again cannot go directly to them kasi dadaan na naman sa tayo. So nawala naman ang plano ng Ama na to give them that spiritual component until the time when he, so they rejected the prophets, they killed the prophets, diba? Every time they backslide, the prophets will be sent to them, but instead of listening to the prophets, they killed them. They killed the prophets. And so the Father himself came, clothed himself in human flesh. And so, that is the beginning of the begotten Son. So, tama ba? Is everything clear? Ngayon, so ando na. So, mga kapatid, eto na tayo, no? So, the begotten Son came. When we study the essence of God in the Old Testament, so how did the begotten Son came about? Paano ba siya? So, ang created Son, alam natin na create siya, ginawa siya ng Ama. But how about the begotten Son? Anong nangyari? How did the begotten Son come about? Paano nandito yung begotten Son? He was the Word made flesh. Because in the Old Testament, as we have mentioned earlier, God is a spirit and He has a word. Okay, sa Old Testament, God is spirit and word. Now, in the New Testament, how did the word become flesh? How? How did the word become flesh? He was conceived, though. So Mary, before he got married to Joseph, the angel appeared to her that you are blessed among women, no? Kasi you will bear a son, diba? But, diba, it was conceived by the Holy Spirit. And Joseph learned about it. He wanted to divorce, diba? Kasi bago pa sila nagkasal, sa sinapupunan ni Mary, meron na. Pero anong sinabi ng angel Joseph? Huwag mong gawin yan. Kasi yung nasa sinapupunan ni Mary is of the Holy Ghost. So, Jesus Christ, why begotten? Because he was, bakit begotten Son? Born in a woman. Born of a woman. Pinanganak siya sa babae. Ang kanyang father is the Spirit. That is why the Father now, the Spirit became the Father and the Word. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 1:14, and the Word was made and dwelt among us. So nagkaroon na siya ng katawan. Pinanganak siya. Ang mother niya, human, tao. Ang father niya is spirit. May dual nature si Jesus Christ.
He was fully human on his mother's side and is fully divine on the father's side. Okay, so that is how he came about, my begotten son. Now, what is the mission of the begotten son? What was lost, Gani, in this, the sonship and the kingship. So it was lost. And so, Jesus Christ was sent by the Father here, no, to become the model, right? The model of salvation. He was a Jew, and he was sent to the Jewish nation of Israel because this is how a Jew should be. Siya yung maging modelo sa lahat ng mga Hudyo. Because salvation was for the Jews only. So that time, when Jesus Christ came, he was sent as a model. Na ito yung Hudyo na maging katulad niya ang tunay na Hudyo. Why? Where can you find that in Romans 2:28 to 29. So ito yung Hudyo. Hindi yung okay. Ito yung Hudyo, hindi yung panlabas, but yung Hudyo yung inwardly and not outwardly because circumcision is not of the flesh but heart of the spirit. So ang Hudyo, ito yung Hudyo na totoo. Kasi they were so proud of being the Jew. They're so proud of being chosen people. But now, hindi pa rin sila, nobody qualified in the Old Testament. Nobody was qualified to become a son. They were not able to produce a son. And so the Father himself, clothed in human flesh, the Word was made flesh, so that they will have a model. Remember that kasi pattern talaga sila ng anak. So he was a model because Jesus Christ was sent not but for the lost sheep of the house of Israel. Doon pinadala si Jesus Christ para sa Israel. Kaya nga ang paningin nila sa mga hentil, marumi. Ganun ang the dogs. Yun yung Gentile. Tayo noon, ganun tayo. And so sila dapat yung maging modelo, beginning with upon. So what did Jesus Christ introduce when he came? Okay, introduce the new covenant. Ano ibig sabihin nun? Ano ba ang new covenant? Yes, a new covenant, That there will be a change from within. Diba? Okay, that's why he was bringing repentance, a change from within. There will be a change from within. He was bringing this new covenant. And we know that Jesus Christ came with a mission. So the purpose of the created Son was to be the heir, the son and the first king. But he lost it when they fell. So Jesus Christ came to redeem. So his mission was to redeem. So Operation Retrieval, what will he redeem? What with our parents lost in the Garden of Eden. Okay? And so we know na what was the religious setting when Jesus Christ came? Ano yung religious setting nung dumating si Jesus Christ? Sino-sino ba yung mga nandun na mga religious na mga tao? The Pharisees, the Sadducees, sino pa? Andun sila, And so, mga kapatid, that was already the setting. That's why he said in 5:20 of Matthew, except your righteousness exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, you cannot enter the kingdom of heaven. Ang Pharisees noon, yun ang pinaka-religious. Yun ang pinaka-nag-follow sa law. Yun yung mga doon yung mga naglalaki ang religion. And that is why they were shocked when he said, except your righteousness exceed the righteousness of the scribes and the Pharisees, you cannot enter the kingdom of heaven. It was a shock to them. Kasi for them, the religious settings, yun na yung mga pinaka-nag-obey ng law. And then, and so, he was already telling them that there is a new government that is come already. May bago na. Kaya nga, ini-introduce na yung tunay na pagbabago. He was already introducing the spiritual component.
That is why he was already teaching them. Now he was teaching them. What is the message of Jesus Christ? What is this message? Repent, for the kingdom of heaven is... Kasi nandito na yung kingdom of heaven na is at hand. And so when he was about to that do his ministry na, introduce na. So he was preaching, as we have known, no, he was preaching in the different parts of Israel, and then he was doing miracles, diba? For short, he was doing miracles. And so, the Jews who was looking for a Messiah, diba? Wanted him to become their king. Kasi, ito, nagagawa ito ng milagro. Gumagawa siya, sa gawin natin siyang hari. Because the Jews were expecting and were waiting for a physical and political Messiah. They will free them from political bondage, from the oppression of the Romans. So, ini-expect nila, kagaya rin ng hari na darating, that will free them also from the oppression of the Romans. So, they were, ganun sila ka-physical. So, they were expecting that they wanted to try. Jesus Christ knew, ito yung gusto nila. So, umalis siya, di ba? Because they did not understand. Alright. Now, Jesus Christ told them their true spiritual state. In that discourse in John 8:44. So merong discourse, no? So they were saying they were the children of Abraham, that their father is Abraham. But what did Jesus Christ say to them na ano yung totoong spiritual status ng mga Hudyo? Kasi sinabi lang kami yung chosen people. Nasa amin ang mga law, nasa amin yung ceremonial laws, nasa amin ang templo, nasa amin yung mga patriarchs, and then yung mga prophet. Ano ang sinabi ni Jesus Christ sa kanila? In John 8:39 po, they answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus saith unto them, if you were Abraham's children, you would do the works of Abraham. In 40, but now you seek to kill me, a man that hath told you the truth, which I have heard of God. This did not Abraham. 41, ye do the deeds of your father. Then said they to him, we be not born of fornication. We have one Father, even God. But Jesus said unto them, if God were your Father, you would love me, for I proceeded forth and came from God, neither came I of myself, but he sent me. In 43, why do you not understand my speech, even because ye cannot hear my word? Take note. Why do you not understand my speech? Because You cannot hear. Kasi they cannot hear from the Father anymore. Wala yung connection. So, you are of your father? And verse 44, you are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. See, mga kapatid, no, you are of your father the devil, meaning to say they were claiming that they were chosen, that their father was Abraham. But then Jesus Christ said, if you were the children of Abraham, you would love me. Diba? But you are doing what you have seen of your father, because your father is the devil. Kala nila, anak sila ng Abraham. Pero sinabi ni Jesus Christ, yung totoo nilang spiritual state, na you are of your father the devil. He was a murderer from the very beginning. And when he speaketh lies, he speaketh of himself. Yeah. Kasi nga, deceiver siya. So meaning to say, anak sila ng kaaway, ng yawa, they were of the devil. So that is the spiritual state of the Jew. And so, instead of believing him, what did they do? They rejected him. They rejected his message of showing repentance for kingdom of heaven is at hand. Okay. And so Jesus Christ came about, and he was about to do his mission of redemption. He went to the wilderness and he fasted for 40 days. So ando na naman siya. He fasted for 40 days, and then, sino na naman ang nandoon? Satan. Sinabi nga,
sinabi nga ni Pastor, di ba, it was the devil himself who went there. And so just like what happened to the first son, the created son, where he was tempted by the devil, this time na naman, because he knew that Jesus Christ was weak, because he fasted for 40 days. And so what did he say? If you are the Son of God, turn these stones into bread. So those words, again, it was a battle of words. Then what did Jesus Christ answer? Anong sagot ni Jesus Christ? Man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out of the man of God shall man live. So, nagbalos po siya word. So, talo na si Satan, pero hindi pa rin siya nag-surrender. Ano na naman yung second temptation? It was taken up to the pinnacle of the temple. And then, again, Satan said, if you are the Son of God, throw yourself down, and then God will send the angels. Okay. And so, para sasaluin siya, no? Take charge over thee. And then what did Jesus Christ answer again? No, those words, binalikan din niya ng words din. Ano yon? Thou shalt not tempt the Lord thy God. Okay. So, talo na naman. Si Satan, Lucifer, the devil, wala siyang nagawa. So, nag-try na naman siya for the third time. What was that temptation? He was brought to the highest mountain, no? And exceeding high mountain. And the devil showed him the kingdoms of this world. And what did the devil say? All this power will I give thee, and the glory of them, for that is delivered of me, di ba? So he was shown the kingdoms of this world in a moment of time. So pinakita sa kanyang kingdoms of this world. The devil said, all this power will I give thee. Di mo, the power will I give thee, and the glory of them, for that is delivered unto me. No? So I can give it, but to whom I will give it. Totoo yun. Tama? Because it was in his hands. It was delivered to him by Adam. Kasi nakuha niya yon, the sonship and the kingship. And when we talk about the kingdoms of this world, sino yun? The people. Because sa kanya yon, siyang naghahari doon, kingdom na yun. The building, wala naman yung building kasi wala man yung kaluluwa, wala man yung kinabuhi. So ang sinasabi niya, yan, yung lahat ng mga tao na yan, akin yan. The kingdoms of the world, di ba? So yun, in a moment of time. Then what did Jesus say? What did he answer? Okay. Kasi, thou shalt worship the Lord thy God. You shall not bow down, because thou shalt worship only the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Siya lang kailangan. So, right there and then, the devil used that battle, and then, the sonship and the kingship changed hands. Nakuha na ni Jesus Christ, nasa kamay na niya that time, na doon na he did not succumb to the temptation of the devil there in the wilderness. However, he has to pay the price for that redemption. And so, what was the price he has to pay? He paid it with his blood. Because without the shedding of blood, there's no remission in Hebrew. So, pinatuloy niyang kanyang dugo. So, he signed the covenant with his blood. The covenant that he introduced, he signed the covenant. Ano ang pinirma ni Jesus Christ sa covenant na yon? His blood. So, he was the sacrifice, no? He was the sacrifice. It was because of that love, for God so loved the world that he gave his only begotten Son. And he was the Lamb of God that will take away the sin of the world. So he was the ultimate sacrifice, because now he was saying that the Old Testament was just a shadow of good things to come. So the tabernacle, the temple, there was just a shadow of things to come. It's just a shadow. He's not the fulfillment, di ba? Because he is the true temple. That's why when he said, destroy this temple, and in 3 days, I will raise it up. Sabi ng mga Hudyo na masyadong physical,
Huh? 40 and 8 years? 40 ba? 40 and 6 years this our forefathers built this temple, and thou shalt say that he will raise it up in 3 days. But they did not understand that he was talking about the temple, which is his body. And that is the final arrangement. That is the final na. The temple of the Father is not building made with hands, but the body of the Son. So siya yung fulfillment doon. Yun yung in-introduce niya. So ito yun, no? Because Jesus Christ, no? Alam natin yung Espiritu na sa Kanya, Espiritu ng Ama. It was the dwelling place of the Father, that is His Spirit. That instead of the Jews believing Him, obeying Him, listening to His word, they rejected Him and they crucified Him. Diba? So He paid that price with His own blood. Because without the shedding of blood, there will be no remission. So, yun na yung yun ang nabayaran ni Jesus Christ. So he was able to take back the sonship and the kingship. But he does not need salvation. Hindi naman yun sa kanya kanila. Dapat ibabalot niya doon kay Adan at kay Eva, but they were no longer there. It has to be given again to the fallen Adamic race. And so when he was on the cross, he saw his seed. And so we're so thankful, no, na nakita na niya ang magiging tagapagmana ng ibibigay niya dun sa fallen Adamic race nga na nangangailangan ng kaligtasan. Kaya ito yung pinag-uusapan natin, yung kaligtasan. And so when Jesus Christ is finally, finally victorious, is finally triumphant kasi nabayaran nga niya, and the devil thought that he won. Diba? Kasi namatay nga si Jesus Christ. But that was the fulfillment of that prophetic verse in Genesis 3:15. That was the crucifixion. The devil was able to bruise his heel. That was just a temporary damage because after 3 days, he rose from the dead. Because even in the death, he is Lord. Even of death. So, kala nang yawa, nanalo siya. But, he rose from the dead. So, he has this resurrection life. And so the ministry of the Son, of the begotten Son was completed. And the end of the Jewish age happened, di ba? Yung sinabi niya that this temple will be every stone, di ba? Darating yung panahon na magigiba ito. There will be no stone that will not be turned. And it happened when Titus, the Roman general, made the siege of Jerusalem, and they destroyed the temple. And that is the end of the Jewish age. Okay? Kailan ba yun yung temple sa Jerusalem? 70. Okay. So 2,070 years. So that's the end of the Jewish age. So he was not able to produce a son. And now, eto na. When Jesus Christ died, diba, the veil that is veiled in the temple was rent, na-divide, nahati. Itong veil na to, nawala na siya kasi nahati na siya nung namatay si Jesus Christ. Meaning to say, lahat meron ng access. No? And so that was also the beginning that the salvation was open to the Gentiles. So lahat na may access na doon. So now there is already an equal footing when it comes to salvation. The Jews and the Gentiles now have equal footing. So kasama na tayo lang. Doon sa pagkamatay. He paid the price for all of us. Hindi lang para sa Egypt. So lahat. So, wala na siyang bail. So meaning to say, diretso na tayo dun sa presensya ng dakilang Ama. And so that was the beginning now of the church age. So bakit kailangan yung church age? Bakit kailangan dumaan doon sa church age? Kasi doon din dadaan yung buhay ng anak, yung binhi, no?
So now the progressive revelation of the life of the Son, no, it will be likened to the corn, the seed of corn, no, kernel ng corn na itinanim. Okay, so in Mark 4:26, that is the beginning of the parable of the growing seed. And so that is the beginning of the life of Jesus Christ. And for short, the disciples continued, di ba? Si Paul, who was Saul before, he was the persecutor of the believers of Jesus Christ. In fact, he was there when Stephen was stoned to death. And then one day, while he was on his way to Damascus to persecute the believers there, that is when he was struck by a light and he fell from his beast of burden and he heard a voice. Ano yun? Just like Moses who heard the voice in the burning bush, now Paul again heard that voice. Paul, Paul, why art thou persecuting me? Diba? Nag-persecute na sad. So siya ang sino yung pinipersecute niya? Diba? Who art thou? I am Jesus, whom thou persecuted. It's hard to kick against the pricks. So he was blinded and he was ordered to go to the house of Ananias. And that's when things happen, and so he got converted, for short. Okay? So Paul, he was not one of the original apostles, di ba? He was already called when Jesus Christ died. That's why nga persecutor siya. So he was also trained in the University of the Spirit, where in the desert of Arabia, how many years? 70. Do you know where you can find that? Where can you find that Paul was trained in the wilderness of Arabia for 17.5 years? It says here that neither went Galatians 1:17 to 18, neither went up to Jerusalem to them which were apostles before me, but I went into Arabia and returned again unto Damascus. Then after 3 years I went up to Jerusalem to see Peter and abode him 15 days, I think. Wait. Then Galatians 2:1, it says here, then 14 years after I went up again to Jerusalem with Barnabas and took Titus with me also. It was. Yeah. Kasi magpapatuloy na siya sa kanyang ministry. Now, he became the great light to the Gentiles. So, Paul was the apostle to the Gentiles. That's why he wrote the epistles, the Pauline epistles, no? So, that's why he went to the churches. That is his writings. Where did he write that? Most of his epistles in Reason. Diba? Relate na naman. Old and New Testament. And So, siya na naman yung nag-aral sa University of the Spirit. Okay? And so to make the story short, mga kapatid, now we know they were persecuted, they hid in the catacombs, they were scattered. That's why they were scattered, because of the persecution. And then, to make the story short, diba? They were hiding. They were growing. Nakita niyo mga kapatid yung dinaanan nila na in spite of the persecution, but they continue to grow. No? They continue to be bold. They continue to be strong in their faith. And so that is already the beginning of, ngayon, as we go to the church age, mga kapatid, nakita natin yung parable of the growing seed. It was likened unto a corn, no? A seed of corn that was planted. Ang buhay na itinanim ay yung buhay ni Jesus Christ, no? The begotten Son, because except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it dies, it will bear much fruit. So yung seed na yon na itinanim, na itisok mo, to ang kinabuhi sa itong amahan, si Jesus Christ. O karon, no, nag-agi na ang iyang kinabuhi sa lain-laing dagway sa mais. So ano yung first na lumabas? The blade. Or the blade faith, which is the Catholic faith, because we know the pagan religion, the Constantine the Great,
said that he got converted because of that vision he saw, the hawk signal being says, by this sign that conquer. So sinabi niya doon, he signed the Edict of Tolerance na pinapalabas na niya ang lahat ng mga Christians. He allowed them to have, to worship na in the pagan temples. But then, it was already only a confession of his words, but he was still pagan in his practices. That's why yung pagan na mga images and idols nag-marry sa Christian faith, ang resulta, Catholicism. And then, Athanasius, by instigation of Athanasius, yung sinabi niya yung, ano ba yun? In Nicene Council, sa Nicene Council, mga kapatid, yes, the doctrine of Trinity was institutionalized. That's doon nag-start yung doctrine of Trinity. So, mga kapatid, nakita nyo yung faith na una, na pure, diluted na siya. The truth was diluted. So, iba yung mukha. Hindi naman magkapareho yung mukha ng seed at saka ng blade. Diba? So, yun yung Catholicism, and then we go on the next faith because it's like a school of learning. Diba? Pastor said the revelation of the life of Jesus Christ is like a school of learning because Romans 10:17, diba? The righteousness of God is revealed from faith to faith. Diba? The just shall live by faith. So, another faith. So, the first faith that came out is the Catholic faith. So, yun. Lumabas. Pagkatapos, ano nangyari? One priest, the professor, what is the name? Martin Luther, he knew about the Catholic practices that were not found in the Bible. And so he nailed his 95 theses in the Wittenberg Cathedral. Asan ba ang Wittenberg Cathedral? Germany. So doon, ang 95 theses niya, protesting against the practices of the Catholic that were not in the Bible. So ang tawag sa kanya ay Protestant na, kasi galing doon sa word na nag-protest siya doon sa mga teachings na yun. Then it continued on. Sino ba nasa Protestant faith? Methodist. Ayun. Hindi sila Catholic. Wala silang idols. Pero, ganun pa rin yung worship nila. Solemn. And then after that, what happened? So in the life of the corn, diba? So the blade came out, and then after the blade, ano yung Protestant? The stalk. So hindi magsasabi yung farmer na, ay, mag-harvest na tayo kasi andyan na yung stalk. Hindi pa harvest. Kaya nga sinabi, diba? And then the end shall come. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world, and the end shall come. So all over the world sila, pero wala pa rin harvest. So lumabas na naman ang next na faith, which is the tassel faith. How did it come about? So, the Bible school students, diba? Ang kanilang professor, si Charles Parham, they were studying about the Holy Spirit, the gifts that in the Acts, in Acts that they received, and speaking in tongues yung evidence. It is evidence for the speaking in tongues when we receive the Holy Spirit. And so, we were studying about it, and one student, so they made us New Year's watch, at the third of the century, in January 1, 1901, while they were having this New Year's watch, diba? Sinabi ni Agnes Osman, papalahan siya kay Charles Parham, and then she spoke in other tongues. And what was that, language? The Chinese. She spoke in Chinese. So, yung klase doon. Spoke in Chinese. Okay. Very good. So, nag-start na ang, anong pananampalataya yon? Meaning to say Pentecostal Trinitarian, from the word Pentecost, diba? When the disciples received the
Holy Ghost, in the upper room. That's the day of Pentecost. And so sila din nag-speak in tongues. So nag-start yung speaking in tongues. Trinitarian. No, nag-speak in tongues sila. So yun na yung Trinitarian, no? So ano ba yung mga churches na nasa Trinitarian, Pentecostal Trinitarian, JIL. So, yun yung mga Trinitarian na nakikita mga Victory Chapel, JIL na ano na sila, maingay na, no? May worship na, maingay na. Trinitarian pa rin. So, sa buhay ng mais, ano na siya, bulaklak, tama? Dumastassel siya. And then, another faith came. Di pa rin siya harvest. Now, the revelation came, no? The revelation, no, came, but they stopped. They did not accept it anymore. Tama na to, ito na yung katotohanan kanina. But meron na namang dumating. May revelation na naman. So, sino ang naka-receive ng revelation na yun? Sinong pinahayagan? Yung 56 ministers ng Assemblies of God during sa kanilang conference or meeting, pinahayagan sila na baptism is in the name of Jesus. And so that is the beginning of the doctrine of one God. And so there was again the divide na naman sila. No? So doon nag-start ang one Pentecostal oneness movement. So naging sekta na siya. But the belief is in one God. So ayun na siya. So nag-separate na siya. Nag-separate na siya ulit. So sabi, sino na naman ang under dito? United Pentecostal Church? Sino pa? Jesus Miracle Crusade? Yung mga, so yung mga naniniwala ng one God, naging sekta sila. Tapos, galing dito sa United Pentecostal Church, meron na namang naka-receive ng kapahayagan. At sino yon? Okay. Paano ba nag-separate si pastor? Okay. So we will study about the life of the Son. But let's go back to the seed. So when you see in the field na andyan na yung katawan, na buo na yung mais, at ang buhay ng mais, di ba? Lumabas na yung butil, pero hindi pa rin magsasabi ang ama na harvest time na. Pero nandun na siya. Kailan magsasabi ang ama na it's time for harvest? When the life of the corn is already consolidated in that seed. Kumbaga lahat ng buhay ng mais andun na, nakadeposito na doon sa butil. 'Di ba? Andun na lahat. So pag nangyari 'yon, ano ang mangyayari sa dahon? Nalalanta na siya, wala nang buhay. Ano mangyayari sa katawan? Malaya na po, mag-brown na siya, wala na kinabuhi. Ano mangyari dun sa tassel? Ganon din yun, no? Meaning to say, so wala nang buhay. So i-harvest na siya. So yung harvest, may dalawang phase siya. There are two phases or two stages of the harvest. So now it's really harvest time. So sabihin na ng farmer, uy, harvest na, mga kapitbahay, dali na, tulungan niyo na ako, mag-harvest na ako. Kasi right for harvest na yung mais. So may dalawang stages ang harvest. Ano yun? So mag-harvest naman, naka-harvest na kayo ng mais. So may dalawang stage yun. The two phases of the harvest. Ang first is pluck na. I-pluck mo na. So tanggalin mo na siya sa katawan. Kaya yung katawan na natira doon, natanggal mo na yung di ba, yung corn cob. So yun yung separation ng Trinitarian at saka oneness. So na-separate na siya. So yung corn cob, ayun na, nandyan na siya, no? Ano ang second? Maglubo na. Lubo sa Tagalog din. Shelling yan Isi-shell mo yan. So, tanggalin mo na yung butil. So, ang butil lang ang dadalhin ng farmer doon sa kanyang, yung butil, yun lang ang kailangan ng farmer. So, idadalhin niya doon sa kanyang barn, sa storage. Anong mangyayari doon sa pakaw? Magagamit pa ba yon? Pwede magamit siya sa CR,
magamit sa doon. Yun na lang ang gamit niya. Ang kailangan na ng farmer is ang butil. Dito nag-umpisa yung butil na pananampalataya. Papasalamat ba kayo mga kapatid? Butil tayo! Woo! Salamat, Pastor! Ayun na yung butil. Oh, butil tayo. So butil, andun yung buhay. Wag ayaw ipagaling kay ang butil, bisan asa ni mo dalhon, pag imong itanom, mabuhi siya. Mudaghan na pud siya. Mabutil na pud mo ng kita, no, kung asa kay padala sa amahan, mubunga pud ka kay butil man. Naman ang kinabuhi sa amahan sa tua. Amen? Na dito consolidated na. So wala na ang kadtong naa sa field nagtindog gihapon ang mais pero bisan imuha pa siyang i-fertilize, bisan imo pa siyang buuan og tubig, mabuhi pa ba na? Dili na. Wala na siya kinabuhi. So irrelevant na sa tanan. Kung baga sarado na ang tanang langit. The Catholic heaven, the Protestant heaven, all the Trinitarian heavens. There's only one heaven that is open. What is that? The kingdom heaven. So irrelevant na sila tanan. Ang himong corn grits kanang mga butil nga mga daot so tan-aw nato ato nga siguraduhon gid nato nga di ba sa mais pag maglubo na yung mga mabilin kanang mga hiwi, mga tihing. So tan-awa no bisan butil na ka pero naagyapoy tendency nga mawala ta. Di gid ka madala dito. So mo nato nga mo nang maparehas dito sa image sa butil nga gitanom. Parehas ta sa image sa anak nga butil jud. Amen mga igsoon. Thank you Father. Hallelujah. Praise the Father. Okay, ato na. So pasok na tayo ngayon sa butil na pananampalataya. Yun yung sinabi kay Pastor. So dito na tayo, no? So mga kapatid, alam natin pinahayagan si Pastor na umalis na sa denomination, no? Ikwento pa natin baka sobrang mahaba na yon, pero alam natin na ano na tayo, na alam natin yung history ni Pastor. So for short, he was taken out of the denomination. No? So ano yun? Ano bang nangyari? Paano ba yun nangyari? So while he was an evangelist, no, he was still an evangelist, merong isang tao na pinadala rin ng ama para pupunta sa Davao at hanapin si Pastor. So for short, nakita siya, ikaw ba si Apollo? So kung gusto mong malaman ang kalooban ng ama, pumunta ka sa Imperial Hotel. Pagdating sa Imperial Hotel, doon pumunta si Pastor, wala namang mawawala sa kanya. Akala niya sasabihin ng tao na ginamit ng ama kung ano yung kalooban ng ama. Pero hanggang nakatulog na lang sila at nung matutulog na si Pastor, humiga na rin si Pastor, that is when the double panel door of the ceiling of the Imperial Hotel was open. Bukas at nakita niya yung star, pababa, palaki ng palaki. At nung malapit na, nakita niya ito sa bronze cauldron. Ang bronze sa king, di ba dito sa atin is meaning to say judgment. And then on one side, may nakasulat na, strive to rhyme for unity. Yung sa kabila naman, it was a heavenly language na until now, hindi pa nireveal ng anak. So for short, yung nangyari doon sa Imperial Hotel hanggang dala siya ni Sanchez ng tao sa Kitbog. Doon na nag-start ang kanyang journey. No, that was the calling of the Father for him. He was sent to Kitbog. We know where Kitbog is. It was a far, far place, mountains and mountains with the Bilaan natives. No, in the 70s, mga kapatid, Pastor was called when he was at the peak of his career. Si Pastor nang tinawag, bata pa siya. No, nasa 23, 24 kasi siya na-anoint na mga 23. Kung tingnan natin, bata pa si Pastor. At binigay sa kanya ng denomination ang napakaraming opportunity. Mayroon siyang girlfriend. Amerikanang girlfriend, magpunta siya ng Amerika, mag-asawa siya, pagbalik niya, maging missionary siya. Kung titingnan mo noong 1970s, nakita niyo yung buhay ng anak. Lahat nasa kanya. That was the time when he was called by the Father. Na marami siyang mawawala. Biro mo, pupunta ka ng Amerika sa 70s, mag-o-offer sa iyo ng ganyan. Girlfriend mo, maganda. Yung iba nga, ang pangit ng girlfriend nila, hindi nila maiwan. Tama, di ba sabi ni Pastor, murag unsa po na kagwapa yung girlfriend. Ako manggani nga Amerikana, makaanak pa ko blue eyes. Pero gibiyaan gani niya. In anang sacrifice ba? Makita natin siya gigive up sa anak. Gibiyaan niya tanan opportunity. Ikaw, sultihan ka nga mo, agto kag Amerika. Di mo panalangin sa 70s.
langit na murag offer ng langit sa inyo sa denomination. That is when the Father took him out. You see what he left behind. And so he went, it was uncertain. No, wala sa kabalon siya, may tabo siya ha. Pero he followed. No, he followed that voice, he followed that, di ba? Ganun yun. So, kung makita nyo, yun yung nangyari kay Pastor. But before that, we know what happened. Tama. So, what happened to Pastor? Before he went to Kitlog, there was an event in his life, right? He was in South Korea. He was there as part of the delegation for the World Conference because he was the president of the the Youth Corps in the presidency ng Youth Corps dito sa Pilipinas. He joined the young people from American Canada, the International Youth Corps. They went to Korea and we know what happened there. They evangelized because there was a big gathering. And on the last night of the conference in South Korea, he was the only Filipino there. And they felt the presence of the Father. And that is when he heard voice. Ano yung sinabi? Bisaya. So, Bisaya ang tingog sa amahan. So, ang sinabi, nag-joke sa quadri. Pero wala, dili siya naman ng Amerikana. Ay, siya naman ng dili, puti. Siya lang Pilipino. Bisaya pag yun. Gamiton ta ka. And so, to make the story short, he went back to the Philippines and on his way to Palawan, because he was an evangelist, alas 4 ng madaling araw, dun siya sa Manila Domestic Airport, that is when he heard that voice again. How many times? So remember, wow. Times. One time in Korea, once, and then in the domestic airport in Manila, 3 times. Gamiton ta ka. So yun na yun. So that was the orchestration of the Father. So he found himself in the faraway place of Kitbog. So in the spiritual realm, so what happened in Kitbog? Kasi ano experience ng anak sa dyan sa Kitbog? Physically. He was with, bilaan natin, it is very far. Wala siya sa kabihasnan. Kinuha siya ng ama. Mula dun sa denomination sa kanya. The world was offered to him. And then suddenly, he found himself in the backside of the wilderness. There, the Bilaan natives, di nakakita ng jeep, di alam ng toothpaste, di alam ng sabon, puro an-an pa. Then physically, they were cutting logs, di ba? And they were bringing it up to build, a sanctuary. So, hardship yun, hardship. But then that is when he heard, the Father was with him, dealing with him with the tangible miracles. The voices that he heard, the Father was talking to him, that gave him the strength. Kasi deep inside him, what am I doing here? So doon siya nagpo-question, he was having doubts. Ang ama ba talaga ang nagtawag sa akin? He was confusion because he had everything. So the Father was taking out the denominational system from the Son, yung denominational way. So doon nililinis na siya lahat ng pagtatanungan niya, lahat ng doubts ni Pastor. Doon pa lang, he heard those revelation. It was the Father proving himself that it was the Father calling him doon sa Kitbog. And so when finally the appointed Son knew that it was really the Father calling him, and so when he understood the calling, that is when the Father said, now the ball is in your hands. Diba? Ngayon mag-decide ka. Ano bang decision mo? Alam mo na ako na talaga ito. Sinaprove ng ama na, ang ama talaga ito. Na-prove ni Pastor na. This is really the Father calling me. Kasi di ba may desire talaga si Pastor to become close to the Father. Na gusto niya talaga. Wala siyang ibang hinihingi na kundi yung talagang katotohanan at yung ama talaga ang kanyang paglilingkuran. And so in Kitbog, he made that decision, right? He made that decision. What does that decision? What was the word of the Son there? From now on, not my will, Father, but your will be done. Anong my heart speaks? Advance na sad mo. Laruha. Sakit bog yun ang sinabi niya. Now, so, Father, as a level of relationship, di ba? Ano ba yung level of relationship ng anak doon sa tanto?
sa Kitbog. In South Korea, nung narinig niya ang boses, gamiton taka, meaning to say, nakapili na ng bride. Kasi lahat ng nag-worship, virgins yan, di ba? Lahat ng nag-o-offer yan sa Ama. Virgins yung lahat ng nag-worship, virgins yan. So, doon sa Korea, nakapili na. O pamanhon nun, the bridegroom is there and the bride. So, meron ng bride doon sa Korea, may napili na gamiton taka. So, yun. So, pagdating doon sa Kitbog, meron na. At pagkatapos, ano na kayo, di ba, pag may bride and bridegroom, husband and wife, now I pronounce you as husband and, so doon na sila sa Kitbog, nag-honeymoon, sabi ni Pastor, spirito yun. So, ano ang naging bunga ng union ng husband and wife? Nagkaroon ng katawan, ang spirito. Ang spirito ng wife that is the most beautiful woman spirit. That's the spirit of the new Jerusalem that says what? Not my will, but your will be done. And the spirit of the Father that says, my will be done. Always yan na ang kalooban ng Ama ang siyang matutupad. So yung spiritual union na yun, they produce sana body. So, meron ng katawan na matitirhan ang spirito na yon. Yung not my will, but your will be done. Spirito. So, now a child is born. May katawan na nangyari na ang first spiritual revolution. Doon sa Kitbog, nag-decide si Pastor na, Father, from now on, not my will, but your will be done. So, ito na. But the child has to grow. Kaya nga, anong instruction ng Ama kay Pastor? Ilipat siya ng Tamayong. But before that, well, nandun pa sa Kitbog. While one day, he went to Tamayong to get supplies, they had a service, immediate service at the chapel sa UTC. And that is when that anointing happened one night, no? While he was preaching about Galatians 5, there was the heavenly visitor he saw. It was a trance. He saw it. Pastor saw it. And then one of the sisters came. It was the Father or an angel came to the altar and poured the anointing oil upon the Son. And so, you know the miracles, the testimonies of the witnesses. They smelled that sweet, that fragrance. No? It covered the whole, the chapel. And then they felt the presence of the angels. And then pag-uwi ni Pastor, lahat ng gamit niya, anointed, meaning to say, anointing means being set apart only for the Father's use. Kaya gamitin taka, ang Ama lang ang gagamit sa kanya. Kaya holy lahat, anointed lahat ng gamit ni Pastor, Bible niya, gamit niya lahat. So, yun yung fragrance na lumalabas sa dibdib ng anak. Ada bigla nilang naglabas at nag-fellowship. So, hindi na siya nagtagal sa Kitbog that time. Pagbalik niya that time, hindi na siya nagtagal. So, umalis na siya. Ang supposed na mag-anong sa kanya yung tao na ginamit ng Ama. But yung tao na yun, nagselos siya, selos na naman. Selos na sad. Ang reason nga wala niya gi-anoint si Pastor. Pinakakita siya na how glorious that ministry was. So, hindi siya inanon. Ang Ama mismo ang nag-anoint kay Pastor. At hindi nang tagal, bumalik na siya sa Tamayong. He went down to Tamayong. At that is where the University of the Spirit opened for the third time. One student, one teacher. And so that is when the spiritual training of the Son happened. And he went through hardship, diba? Lahat ng persecution, lahat ng trials and testing, because once again, he was in the state of Adam before the fall. He was back in the state of innocence. So he went down from Kitbog. The devil knew that there was one man who is not his child anymore, his son anymore. Iba na siya. He was already a child of the Almighty Father. Wala na siyang serpent seed. So he was back in the state of innocence. And that is why Tamayong become Garden of Eden, restored, na ibalik na siya kasi when Pastor was there, he was like in the state of Adam in the Garden of Eden. And so, di ba,
the father said, pastor said na lahat ng yawa gibuhian to test, to tempt again the son. It was in the same, it was in the same state. No? But we knew what the son went through, all the hardships, di ba? That's why he learned obedience by the things he suffered. Ano yung subject ng anak doon? Obedience coupled with faith. No, long suffering, lahat yun, patient doon, ang lahat na tinuro ng ama. He was under tutors and governors because a child, no, although an heir, different nothing from a servant, although he's Lord of all, but is under tutors and governors until the time appointed of the Father. And so he was there. No, yung mga revelations na yun, lahat ng revelations na na-receive natin ngayon, doon yun na-receive ni Pastor Sotomayor. Kaya may experience siya, pupunta sa langit, pagbaba niya, mayroon ng revelation. Inaral niya ito lahat, natapos niya ang kurso doon. Lahat na revelation na doon, dinaanan ni Pastor sa furnace of affliction. It was like climbing Mount Apo every day. He was suffering there physically, di ba? Binubugbog pa siya. Lahat talaga, kung maano lang talaga natin yung dinaanan ni Pastor para lang talaga no, matupad yung kalooban ng Ama. Hindi siya pwede mag-murmur, wala siyang pwedeng kausapin, no? Sisika lang yung mother niya, yun lang maghatid sa kanya ng pagkain. Because there was an open heaven and the Father was communicating with the Son. That's why he was not allowed to read newspapers, listen to radio, watch TV and everything. Wala, siya lang mag-fellowship pero hindi siya pwedeng kausapin. It was an open-ended training. Pastor did not even know how long he will stay in Tamayong. The persecutions, grabe yun yung mga nangyari, alam naman natin. But then we're so thankful. Pasalamat mo si Pastor, napasara niya tanan, pagsulay, kalisdanan, kasakit. Grabe, gisuong yun na sa anak, para lang yun. No, makatuman yun siya. Di basta-basta yun ang giagian sa anak, mga igsoon. So, ganun. So, for short, ganun. So, that is the way of salvation. When he passed the University of the Spirit, he graduated. That is when the Father said, now, you are my son. So, anong dinaanan ni Pastor? Yun din yung pattern ng kaligtasan ngayon. So, nakompleto niya yung training niya, pero siya lang nakakaalam. You know that when the first spiritual revolution happened, that is the pattern, that is the model, that's the standard. Until he was sent to the world. The son is given. Child was born in Kitbog, a son is given in Tamayong, and so he was sent to the world. We know what happened. He told for how many years? From 1985 to 2005. When finally, to 2003, he was declared as the son. The son, the declaration of the sonship to the world. And after 2 years, the kingship was given on April 13, 2005. Finally, the head of the serpent, no? Diba, the final bruising of the head of the serpent happened. So tapos na ang gawa ng kaligtasan. Everything is completed. The nation is now, the kingdom nation established. Kompleto na ang gawa ng kaligtasan. At ngayon, nandito na tayo. We know what happened. We are now awaiting the glorification because we have entered the glorification era. Tapos na lahat. Tapos na ang mensahe ng kaligtasan. Yun din ang magiging pattern natin. Because just when you get to the covenant, you sign the covenant with your repentance. Ganun tayo, di ba? We enter the covenant now. How do we enter the kingdom? Nandito na yung kingdom. How do we enter? How does one enter into the kingdom? You have to go through the process of spiritual birth and spiritual growth until you become appointed sons and daughters. So now in the kingdom, we know how are we going to enter the kingdom. What is salvation now? Salvation is the elimination of the serpent seed. How? First, you listen, di ba? The spiritual birth, the process. You listen to the message of the appointed son. You accept the message of the appointed son, believe, and then you obey. So when you obey, you repent. You surrender. You get baptized. You go to the water. That's the first step to entrance into the kingdom. That is your kitbog. That is the outer court, repentance. So the tabernacle now is us. And then the labor, which is the water, is our baptism. So kapasa ka na. Now, ito ka na. You enter the holy place. Ikaw yung soul mo, di ba? This is the body. The holy place is your soul.
And the Holy of Holies is the Spirit. So pagkapasok mo sa kingdom, di pa tapos agad. Sa baptism, sabi ni Pastor, materials pa lang yan. Kaya nga may baptism of fire. That's why you have to go to Tamayong. You have to go, yung kitbog, lahat ng doubts, questions, and confusions dapat mawala. That you are cleansed by the word. That's why, that's the baptism of water. And then you go to your Tamayong that should become under tutors and governors. That is why their spiritual growth. Nagko-continue pa yan. No? Continue ka na maging sana accountable ka. No? And then, when you go to the third level spiritual growth, that is son placement. That is when you will be adopted as sons and daughters. That is when salvation is finally completed. That is when salvation will happen. So yun yung spiritual na revelation. Doon pa lang yung salvation, mga kapatid, kapag appointed sons, adopted sons and daughters na tayo hanggang doon. Because when we bear fruit, the fruit should remain. When you go to the third level, there is no more point of turning back. There is no more backsliding. That is when you say your heart is fixed and your mind is made up. Diyan pa lang ang kaligtasan. The rest, kapag servant ka pa, hindi ka pa mag-inherit eternal life. Because the servant will not stay in the house forever. Only sons and daughters will stay in the house forever. So, yun yung complete salvation. Wala nang serpent seed. Wala nang point of backsliding. Our heart is fixed and we become like the appointed son. Going to the third level, we will be also entrusted with the business of the Father, which we are doing now. The spiritual revolution, financial revolution, and the revolution of excellence. So tapos na ang gawa ng kaligtasan. Kompleto na. We thank the Father. We have reached that. Woo! Now you are sons and daughters of the Father doing about the Father's business. So with this, we give all the glory, all the thanksgiving, woo! All the praise, Almighty Father, our Lord Jesus Christ, the King of all. There is appointed Son, Pastor Apollo C. Amen. Thank you, Father. Praise the Father.